Hello mga lalabs! Welcome back to my YouTube channel at kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe na Strawberry Mix Vlog. Ayan, for today's video is mag-share ako sa inyo or magbibigay ako ng tips dahil about sa mga scammer, yung mga nang i-scam na mga foreigner, yung mga budol dyan, sa mga ibang lahi, o hindi, kahit sa mga Pilipino na mga, yung mga tricks nila kung ano ang mga pinapangbar nila na makaano lang sila, tawag nito, makabudol sila ng mga kababayan natin Pilipina, kahit sino pa man. Ay mga lalabs, bago yan, mag-intro muna tayo. Mga lalabs yan, ang topic natin ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng reminders, kunting kaalaman sa mga nang-i-scam dyan, at saka kung anong ang kanilang pinapambar kung sila ba ay totoo or scammer. Mga lalabs, kasi mayroon ako mga kaibigan na na-scam sa Dubai at saka dito meron. At saka ako din. Talagang mag-share ako sa inyo. Although tayo may mga kasamahan tayo dito sa GC na nagkaroon ng kasi hindi naman lahat. Ang iano ko lang sa inyo ay yung mga scammer based sa aking na-experience sa mga kaibigan ko. Tayo may mga kaibigan tayo dito sa GC na kapag-asawa ng foreigner. Marami tayong mga kaibigan na kapag-asawa at may mga anak sila. Yun ay swerte sila at minahal talaga sila. Yun ay hindi budol, mga lalabs. Kasi kita mo naman may mga anak sila, masaya silang nagsasama. Yun ay hindi budol, mga lalabs. At saka depende yan sa mga babae, mga lalabs base. Kasi ako naman kasi, ang paghihiwalay namin ng aking boyfriend na foreigner is maganda ang paghihiwalay namin. Kasi meron lang akong hindi namin makapag-unawaan. Sa madaling salita, kasi kasi siya, double kasi siya, nagmamahal siya sa babae, nagmamahal siya sa lalaki. Parang double blade siya. Ano ba tawag doon? Basta ganun. Pero maganda ang aming paghihiwalay. At tsaka minahal din niya ang anak ko. Ayun, kasi out muna natin yan, kasi pag-uusapan natin ay doon sa mga ibang lahi, mga foreigner na nangi-scam. Ang tip ko sa inyo at ang advice ko sa inyo at sa mga foreigner na hindi sila totoo na scam is halimbawa pumasok ka sa isang site, mga lalabs, tapos ayun, magchat-chat na kayo. Yung mga scammer talaga, magbibigay sa iyo ng parang akala mo talagang paiibigin ka ng todo, mga lalabs. Pero hindi naman lahat. Meron din naman mga foreigner na talagang totoo na na talagang magmamahal. Pero ang sinasabi ko sa inyo, magmatsyag kayo, alamin ninyo once na, kasi syempre pag yung nakikipag-usap tayo, nakikipag-communicate kasi yan sa site. Pag yung napili ka na ganyan, tapos mag-chat na kayo, tapos hihingi ng mga, sabihin na hingi ako ng, kasi yung mga maghihingi sa'yo ng Facebook or maghihingi sa'yo ng based na experience ko rin kasi, manghingi sa'yo ng Facebook, ng WhatsApp, or kung ano pa man. Sa mga baguhan, ito ang ko sa inyo. Ang mga scammer talagang paiibigin ka ng todo. Once na bago, mabilis silang magbigay ng gift, na kunwari magbibigay ng gift. Huwag kayong maniniwala niyan, mga lalabs. Kasi ang totoong foreigner, aabot pa kayo ng ilang mga months bago siya magbibigay ng mga presents sa'yo, ganyan. At saka, pag nagtanong siya about sa'yo, magtatanong yan pag once na asaan ka pala ngayon, ganyan. Sabihin mo nasa Saudi ako, or nasa Hong Kong ako, or nasa Dubai ako, kung saan pa man. Magtatanong agad yan kung magkano ang sahod mo. Ganun ang mga tanong niya. Tapos, ikaw syempre magtatanong ka na, tapos napaka-sweet nila, tapos magtatanong ka sa kanila kung may magulang ka pa, ganyan, kasi syempre gusto mong makilala rin, o kung may asawa ka pa, o may anak ka, kasi ganun naman mag-share ka din about sa'yo. Pag once na sinabi niya, mga lalabs, tips sa'yo, na sinabi niya may anak siya, tapos sabihin niya na ang nagbantay ng anak niya ay yaya lang, at dito ako nagtatrabaho sa Syria, or dito ako nagtatrabaho sa California, pero yung lugar ko is sa ganito, ganyan, pero dito kasi ako na-assign, ganyan. Tapos yung yung trabaho ko ay sundalo. Yan yung mga karamihan talaga na mga budol, na mga scammer. Doctor,
sunda, military, yung mga ganyan, yung karamihan talaga yung mga ganyan mga lalabs. Kasi yung isang kaibigan ko sa Dubai, ganun ang nangyari sa kanya mga lalabs. Itago na lang natin siya sa pangalan na Ana. Ayan mga lalabs siya. Talagang nabudol talaga siya kasi nagkaroon siya ng boyfriend daw niya. Ang pinakilala ay military daw siya, sa Syria daw nagtatrabaho, may isa siyang anak, tapos ang nagbantay lang daw ng anak niya ay may yaya lang daw kasi patay na daw ang nanay at tatay niya. Tapos isa pa mga lalabs, pag once sinabi mo na mag-usap tayo sa telepono, mag-usap tayo, pag sabihin niya na busy siya dahil ang trabaho niya ay merong basta ganun ang mga reason niya, tapos pipilitin mo, tapos ibibigay sa'yo ng 3 seconds lang, or ano, may pakita lang siya ng ganyan. Mga lalabs, budol yan, scam yan mga lalabs. Pero, pag once ang foreigner ay magbibigay sa'yo ng, mag-usap kayo ng 1 oras, or 2 oras pa man, yun ang hindi budol. Ito yung tips ng mga budol mga lalabs, ay hindi sila makikipag-usap sa'yo. Tapos, magbibigay sa'yo ng present, maaga pa lang, 3 weeks pa lang magbibigay sa'yo ng present, scam yan, mga lalabs. Hihingi ng address ng nanay mo at magpapadala ng pera sa nanay at anak mo, lalo na pag sinabi mo na, inano mo na single mom ka, scam yan. Pero, kung umabot ng 6 months, 5 months, 1 year, then, saka siya magsasabing, may present ako sa'yo, may bibigay ako sa anak mo, and hindi siya manghihingi ng ano mo, account mo, ganyan-ganyan. Sasabihin lang niya, pag talagang totoo siya na hindi siya scammer, sasabihin niya yan, ipapadala ko na lang sa anak mo, ano ba ang meron sa inyo? Sasabihin, huwag mo talagang sasabihin na may bank account ka, sabihin. Pag sinabi niya na, ipapadala ko sa Western Union, ganyan-ganyan. Pag once na tinawagan na ang nanay mo at nakipag-usap sa'yo ng personal, hindi yun scam. Pero pag ganyan na, akin na ang bank mo, akin na ang bank account mo, ano ang trabaho mo dyan, magkano ang sweldo mo, ang trabaho ko military, ang trabaho ko doktor, andito ako sa Syria, nandito ako sa California, bibigyan kita ng present, 3 weeks pa lang kayo magkakilala, 1 month pa lang kayo magkakilala, pero ang sweet niya, mga lalabs yan ang ano ng mga scammer na mga foreigner. So yun lang talaga ang ano ko sa inyo, tips ko sa inyo mga lalabs. Napaka-sweet pati nila. Sa akin, yun ang ano ko, yung kaibigan ko doon sa Dubai mga lalabs, ayan meron na akong hawak dito, baka mamamalo na ako. Yung si Ana na kaibigan ko doon, as in nagpadala talaga, kasi alam mo yung scammer, ganito ang sinabi niya, nasa Syria siya. Tapos sabi namin, syempre masaya kami, inaano lang na, sige, ganyan. Magpapadala daw sa kanya ng laptop, ng cellphone, para sa kanya at sa anak niya, tapos mga alahas, ganyan. Ipapabox daw sa kanya. So siya naman naniwala siya, pero 3 weeks pa lang siya, magwa 1 month pa lang siya, to the point na nangutang siya sa amin ng pera, yung kaibigan namin yun doon, si Ana, nangutang sa amin. So sabi naman, seryoso ka? Sabing ganyan. Oo, kasi yung package daw niya nasa post office na ng Dubai. So nangutang siya sa amin ng pera kasi ganito, sabi ng foreigner, yung box daw nandun na daw sa post office, pero kailangan daw ng pera ng Dubai. Dirham kasi ang pera ng Dubai, ng 1,000 dirham, kasi hindi daw makakalabas ang gadget pag hindi daw magbigay ng dirham, kasi ang sabi daw doon sa post office, kailangan daw nang magbigay dahil yung pera daw ng Syria, yung pera daw niya hindi mapalitan. Doon, mga lalabs, talagang wag kayong magbigay. Tapos, kami nagdududa na kami. Alam mo anong sinabi ng scammer? Ibinigay niya yung bank account na tapos alam mo, inulog pa talaga niya yung 500 dirham lang pala ang sa kanya, kasi nga wala nga kami pera, nangutang na siya sa amin. Alam mo mga lalabs, pag hulog niya ng 5 dirham, pagkatapos niyang hinulog mga lalabs, blinak na siya. Kaya may anak siya, pero yaya lang ang nagbabantay, na-assign siya sa Syria, na-assign siya kung anong lugar ang sinasabi niya. Kasi naka-hold sila doon, hindi sila makauwi. Mga lalabs, hindi totoo yan. At saka, mostly ginagamit nila talaga military, doktor. Mostly talaga yung ginagamit nila. At saka, isa pa, yung Facebook nila, nakalock. Pag once na nagbigay sila, kasi mostly din nakikipagkaibigan sa mga Pilipina is yung galing sa Facebook na bigla na lang mag-chat sa'yo. Mga lalabs, tingnan nyo muna yung profile, na ganyan, pag nakalock yan, at saka tingnan mo hanggang sa baba, tapos yung ano niya hanggang ano lang, tapos napakaikli lang, wala man lang conversation, wala man lang siyang post. Mga lalabs, scammer talaga siya. Oo, kasi ang totoong hindi, yun nga sa sinabi ko, nakikipag-usap sa'yo ng matagal. At saka isa pa, mga lalabs, ito pa, pag once na pumunta ka sa site, tapos mga lalabs, halimbawa mo,
papasok ka ng isang site kasi gusto mong makipag-boyfriend, makipagkaibigan, maghanap ng boyfriend, maghanap ng magiging asawa, huwag ka kaagad na maglagay sa ano mo, sa profile mo ng napaka-sexy, na mga normal lang. Kahit sabihin nating sexy, basta nakadamit ka, wag mong ipakita agad ng ano mo kasi yung mga foreigner, pag yung mga lalo na mga yung iba, yung mga ano dyan, alam natin, tapos magsasabi agad, pahingi ng nude picture. Wag na wag talaga tayong magbibigay sa mga ano kasi gagamitin ka. Gagamitin yan. Halimbawa sasabihin sa'yo, sige, kung hindi ka magbibigay sa akin ng ano, ipupost ko to, nako, yan talagang ingat. Kaya mas mabuti pang maglagay ka ng profile mo ng mga sexy man pero nakadamit ka. Pakita ng mga korte sa katawan, pero wag lang talaga yung pero hindi rin naman natin maano kung anong gusto nila, nasa kanila na yun. Pero ang sa akin, yun lang ang inaano ko yung mga scammer. Ganun ang siya ng video, seconds, halimbawa, papakita lang niya seconds. Kasi may mga Pilipino din na ganyan. Kasi may mga grupo-grupo sila yan, yung mga scammer na yan. Yun mga lalabs, yun lang ang aking tips. Although, ako, ang sa akin naman, ang sa akin, nung na-scam ako, sinakyan ko yung nang-scam sa akin. Kasi yung nang-scam sa akin, ano naman yun, meron akong kasama dito na umuwi na sa Pilipinas, nagbigay siya ng site. Tapos ngayon sabi niya, ay ano naman kasi yung boyfriend ko nag-asawa na nga, umuwi na sa kanila. So trinay namin. Ngayon nagtry kami. Tapos yun nga, sabi niya, ang sexy mo naman, ganito ganyan. Tapos yun, tinatanong na niya ako, tapos sinakyan ko siya. Tapos ngayon, sabi ba naman, tingnan mo, sabi agad niya sa akin kung magbibigay daw siya ng gift, kasi gusto daw niya ako, type daw niya ako, ganito, ganyan, present daw niya sa akin. Sabi ko, hindi ko pa naman birthday. Tapos, pagkatapos ng mga lalabs, tinatanong niya kung magkano ang sweldo ko. Ba't mo tinatanong? Sabi kong ganyan. Tapos, ba't mo tinatanong? Sabi kong ganyan. Buti yung sweldo mo is ganito, ganyan. Siyempre, inaano ko lang siya. May pinapaaral ko yung anak ko eh. Nagpunta ako dito para sa anak ko. Talagang inaano ko siya mga lalabs kasi alam ko naman kung anong ginagamitan mo sa ba't mo tinatanong? Nako, hindi ko talaga siya, inano ko talaga siya. Tapos alam mo, nung naano ko na siya, sabi kong ganyan, ikaw ginanyang talaga. Pagkatapos nung binarabara ko siya, blinak ko kaagad. Kasi alam na natin na scam siya kasi hindi siya nakikipag-usap. Pag hindi nakipag-usap, yun scam na talaga yun mga lalabs. Kaya mag-iingat talaga tayo kasi kawawa tayo at saka wag talaga tayong magbibigay ng nude pictures sa kanila kasi gagamitin nila yan mga lalabs. Yan yung mga tips ko sa mga baguhan na mga gusto magkaroon ng boyfriend na foreigner mga lalabs. Kaya mag-iingat tayo mga lalabs dahil para lang din sa atin, para lalo na pagbago ka tapos alam mong mahal, feeling mo mahal ka kasi talagang ang sweet nila. Wag kang magbitiw ng pera mga lalabs kasi nandito tayo para magtrabaho para sa family natin, hindi para doon sa mga sinungaling na yun at mga scammer na yun mga lalabs. Yun talagang ating iingatan. Mga lalabs, ang aking tips sa inyo sa mga para hindi kayo mabudol, remind ko sa mga baguhan, yung mga may asawa na foreigner, swerte sila. Ako, hindi ako swerte kasi naghiwalay kami, pero swerte pa din ako kasi pinagawa naman niya ako ng bahay, minahal niya yung anak. Number 1 lang naman talaga sa akin yung pag minahal ang anak ko, pag yung halimbawa magkaroon ako ng bagong boyfriend, kahit sa foreigner kasi minahal kasi niya ang anak ko. So, napamahal na din ako sa kanya dahil minahal niya ang anak ko. Kasi number 1 kasi sa akin, mahalin mo muna ang anak ko bago ako din. Kaming dalawa, mahal mo. Nagawa kasi niya yun. Kaso lang, meron lang kaming hindi namin nakapag-unawaan dahil sa, yun nga, sabi na lang yun yung mga lalabs. Ayan. Dito nagtatapos ang aking remind sa inyo para hindi mapudol mga lalabs. Basta mag-iingat lang tayo. Kung yun na ang sa inyo na talagang magkikipag-usap sa inyo ng matagal, ng mga ilang oras, 2, at saka kayo na, hindi kayo garapal. Kasi ang mga foreigner ngayon, meron na sila dito. Dahil sa mga ibang Pilipina na bili mo ko nun. Ayan mga lalabs, dito nagtatapos at sana meron kayo, sana i-adapt ninyo na ganun ang gawin ninyo pag once na ganyan, may foreigner na nagaganyan sa inyo kasi may bigla na rin nagaganyan sa mga Facebook ngayon, alamin nyo muna para hindi tayo mapahamak. Ayan mga lalabs, please like, share, and don't forget to click the bell para update kayo sa aking susunod na mga video. Salamat sa aking lahat na GC mga lalabs at sa mga walang sawang sumusuporta sa akin. Mag-ingat tayo, sang bansa man tayo. Bye!